2 days ago nga mga tropa, may nag-comment sa atin, sabi niya dito, yung printer ko ganito, nag-paper jam, tapos tumagal, nagka-error, hindi na makapag-print at Xerox, and ayun daw, almost 3 months na daw na nakatambak or nakatambay doon. 18 months lang daw niya nagamit mga tropa ko, and naka-pigment ink pa naman daw yon. Soon, mangyayari rin daw yon sa printer natin na Epson 5290. Eto mga tropa ang masasabi ko sa mga gumagamit ng Epson 5290, lalong-lalo na sa medyo malapit sa mga may dagat or may tubig sa paligid, huwag kayong gumamit ng mga bond paper na mga maninipis or yung mga 70 GSM or yung hard copy na kulay pula. Kasi iba yung moisture dyan sa paligid ninyo or iba yung humidity or yung alam nyo yun na mga moist kasi na-absorb ng mga bond paper yan, tapos lumalambot yung mga bond paper, and once na nagprint kayo, nagkakaroon ng paper jam. Kumbaga, naiipit yung papel kasi nga sobrang lalambot. Ako mga tropa, dito sa amin, medyo malapit kami sa dagat-dagat dito. Kaya iba din yung humidity dito or iba din yung pagmo-moist ng mga bond paper natin. Kaya hindi na ako gumagamit ng mga hard copy na kulay pula. Ang ginagamit ko ay 80 GSM na hard copy, yung kulay blue. And minsan kapag ka naka-sale, gumagamit ako ng paper 1 na mga bond paper. Yung paper 1 na 80 GSM, maganda rin yon, makakapal din yon. And kahit na medyo nag-moist, goods na goods pa rin sa printer. Ayun talaga yung usually na nangyayari kung bakit nyo nai-experience yung pagpi-paper jam, tapos bigla na lang ninyong hahatakin yung inyong mga bond paper na naipit. May tamang pag-alis din dyan sa mga bond paper na nag-paper jam. Siguro soon mag-actual tayo, pero ngayon isi-share ko muna yung mga na-experience ko sa ganito. Netong mga nakaraan kasi may mga nagme-message din sa akin na subscribers, and yung mga dati-dati pa, kwento ko na lang din, na-experience din nila to na hindi nakakapag-print, hindi nakakapag-Xerox. Ang nangyayari kasi dyan mga tropa, yung sensor or yung parang medyo nakakalawit dun sa inyong mga printer ay natatanggal, nawawala yung spring. Kaya ang tendency, may mga error kayong notice dyan sa inyong mga computer. Kagaya ng mga ganito. Ayan, ganyan na ganyan yung may experience ninyo na notice kung bakit hindi kayo nakakapag-print. At napakadali lang din yung ayusin. At sabi nga dito nang nag-comment sa akin, mangyayari rin daw to sa printer ko soon. Kasi nga daw magkakaroon ng paper jam issue. And nag-comment ako sa kanya dito, sabi ko sa kanya, hindi mangyayari yan kasi nangyari na yan sa akin. At may naayos na akong ganyang mga printer kahit online. Isinare ko lang yung mga videos ko. So ganun lang din talaga. Meron yan nakakalawit talaga doon at natatanggal yung spring. Kagaya dyan sa mga videos na ipinapakita ko. Sana magets nyo kung paano. Ilalagay ko na lang din sa description yung link kung paano nyo aayusin yan at panoorin nyo na lang din yon. Eto nga sinasabi ko sa inyo mga tropa, sa paggamit ng mga Epson printers, meron kasing mga chismis talaga dyan na kumakalat mga tropa, na keso mo sirain si Epson, ang daling masira, ang daming mga technician. So siguro other topic na lang din natin yon. Pero kaya maraming technician or ang daming repair station dyan ng mga Epson printer kasi napakadaling baklasin ng Epson printer. Konti lang ang tornilyo, kaya nasasabi siyang sirain. Ang dami kasing nagiging peeling technician, or sa katagalan, sa kakakalikot nila, gumagaling na rin sa pagiging technician ni Epson, di ba? Kasi tignan ninyo mga tropa, maghanap-hanap din kayo dyan, mga Brother printer or Canon printer, halos wala din na technician na nagre-repair niyan. Kasi usually sinesend yan dun sa mismong trabahante ng mga Canon and Brother and kung ano man HP. Ako na-experience ko before dun sa company namin dati, Brother printer yung ginagamit namin. And syempre yung Brother printer, ayan ang mga target niyan, mga company. Kaya once na merong sira na nangyari, dun kami mismo kumukuha sa Brother ng technician, hindi yung sa mga tabi-tabi lang. Kasi talagang inaaral nila yung machine na yon. Hindi kagaya sa, alam mo yun na Epson, konting tornilyo lang, kahit ikaw nga kaya mong ayusin yan diba? So kagaya na itong issue neto ni tropa na hindi daw nakapag-print, nangyari na sa akin yan at hindi na mangyayari sa akin yan. Maliban na lang kung mga
board problem na yan, no? Pero sa mga sensor, naayos ko na yung mga ganyan, alam ko na yung mga tirada dyan, no? Pero syempre, siguro, case to case basis pa rin. At sinasabi ko nga sa inyo, kung medyo wala kayong experience pa sa, alam mo yon, sa paggamit ng mga alternative na ink, wag muna kayong mag-pigment. Kumbaga, dye ink lang muna kayo. Pero anyway, 18 months din daw niyang nagamit. And ang tanong, kung nakakailang print na to, nung tropa natin na to, no? Sabi nga nung nag-comment sa atin na 18 months daw niyang ginamit yung printer na Epson 5290, naiisip ko tuloy baka kailangan lang i-reset yung kanyang printer. Kasi yung mga printer natin na mga Epson, meron tong tinatawag na maximum capacity na kung hanggang kailan ka pwedeng mag-print. So kailangan mo lang siyang i-reset para makapag-print ka, kasi ayun yung ginagawa ni Epson na parang safety precaution para hindi umapaw yung inyong mga waste ink tank at para mapalitan nyo at malinisan para hindi mabasa kung merong mababasa na mga board. Ayun talaga yung nangyayari. At kung kailangan nyo ng mga resetter kagaya na itong mga nakikita ninyo sa screen, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page para makapag-avail kayo. Pero kung gusto nyo naman ng mga free, meron namang mga nagkalat dyan sa mga other YouTube channel, itry nyo na lang. Pero mag-ingat lang kayo sa mga ida-download ninyo na mga resetter program. Pero itry mong panoorin, tropa, yung ilalagay ko sa description na link kung papaano mo maaayos yan, and hopefully maayos mo yan. Kasi kung 3 months na yan na nakatambay dyan, maaaring malamang sa malamang yung printer head niyan natuyuan na yan ng mga ink dyan. So sa tingin ko maayos mo pa yan kung yung sensor lang na yon, or kung anong nangyari na dyan sa printer mo. Gusto mo bilihin ko na lang din yan, no? So, ayun lang. Sa mga nagkakaroon ng mga error ng ganito, wag nyo munang, alam nyo na, itambak, no? Gawan nyo ng mga DIY muna. Kasi, eto nga ang nakakatuwa sa generation ngayon, no? Meron ng YouTube, no? Kumbaga parang lahat ng detalye na naiisip mo or gusto mong itanong sa ibang tao, itatype mo na lang, isa-search mo na lang. Hindi kagaya namin dati na talagang kailangan sa tao mo pa malaman. Hindi kagaya ngayon na isang pindot mo na lang, isang type mo na lang, isa-search mo na. Kaya nagtataka ako sa mga ibang tao na ang bilis mauto, 'di ba? Kasi alam mo 'yun, hindi nila magawang mag-research. Kaya dito sa channel natin, alam ko sa mga matagal nang nanonood dito sa community natin, alam na nila yung research is the key para hindi kayo nauuto, mga tropa. Yan talaga yung pinaka-importante. Kung papasukin nyo, kung kahit na anong larangan, kung hindi man tong printing business, research is the key talaga. And kung meron akong mga nasasabing mga mali-mali dito sa vlogs natin, i-correct nyo na lang din ako, and tatanggapin ko yan ng maluwag dito sa ating channel natin na to, no? Kasi hindi naman din ako ganun gagalingan, although sinishare ko lang din yung mga na-experience ko para syempre kahit papano meron na rin kayong mga batayan, 'di ba, no? Kasi alam ko malaking tulong din yun. Ako kasi nagsisimula ako, halos konti lang yung napagtatanungan ko. Yan si Mami Epi, napapagtanungan ko talaga yan. Kung kilala nyo yung vloggers na yun, no? Napakabait din nun, talagang active din yun sa SOCMED. Medyo bida-bida din yun sa SOCMED. Pero anyway, ang bait no ni Mami Epi, solid din yun. So siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Kung na-experience ninyo yung pag-paper jam, ayun talaga yung pinaka-tip na ibibigay ko sa inyo. Huwag kayong gumamit ng mga maninipis na bond paper, yung mga 70 GSM. Although malulugi kayo ng, alam mo yun, na kukonte, hindi naman totally malulugi medyo babawas lang ng kahit papano yung kita ninyo. Kasi isipin nyo, yung bond paper na 70 GSM, mga around 190 or 180 kung hindi ako nagkakamali. And yung hard copy na 80 GSM, mga around 220. Kumbaga parang nagdagdag ka lang naman ng 30 pesos kung, di ba? Kung ayun naman yung ikagaganda ng pag-print mo kaysa laging nagpe-paper jam. So ayun lang, yun lang talaga yung pinaka-tip ko dito sa content natin. So kung gusto nyo mag-avail ng mga bond paper na 80 GSM, ilagay ko na lang sa description yung link kung saan ako bumibili. At syempre kahit papano, sa pagbili-bili ninyo dyan sa link natin, nagkakaroon tayo ng mga barya-barya dyan para kahit papano masustain natin yung channel natin. So ayun na lang, like, share, and subscribe. Kung gusto nyo mag-avail ng Canva Pro and templates natin, message nyo lang ako sa ating Facebook page. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Sa promo, huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.